Inaalin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lupa ang nagkasa sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya sinasama ko sa mga pamilya, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Tawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na nagpapagkaan. Amen. Panginoon, kawaan niyo kami. Kristo, kawaan kami. Panginoon, kawaan niyo kami. Manalangin po tayo. Ama namin makapangyarihan, sa iyong kagandahan loob kami inyong nilikha, at sa iyong pagtatangkilik kami inyong pinatangkila, sa pagkakataon-taon ng iyong anak, kami inyong pinuhin na hindi nalipas sa iyo. Makapamuhay nawa kami bilang mga kapatid niya na totoong may pagkakapagpapauwi mo sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mabuo tayo lahat ay makikinig sa pagpapakayan ng salita. Magbasa mula sa unang sulat ng Apostol San Juan. Minamahal ng mga kapatid, nakatitiyak tayo, nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit sumusuway naman sa kanyang mga utos, ay sinungaling. At wala sa kanya ang katotohanan. Ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig sa kanya ng wagas. Ganito natin lalalaman na tayo nasa kanya. Ang nagsasabing nananatili sa Diyos ay dapat mabuhay tulad ng pagkapabuhay ni Jesucristo. Mga minamahal, hindi isang bagong utos ang isinusulat ko sa inyo, kundi ang dating utos na nasa inyo, nasa simula pa. Ito ang salitang narinig ninyo. Gayunman, may tuturing na isang bagong utos ang isinulat ko sa inyo. Bago sapagkat napapawi na ang nangigiman at lumiliwanag na ang kulay ng ilaw. Ang katotohanan nito ay nasaksihan sa buhay ni Kristo at nakikita rin sa atin. Ang nagsasabing siya ay nasa liwanag, ngunit namupuot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa. Ang umiibig sa kanyang kapatid ay nananatili sa liwanag at walang pangalim na magulit siya sa kasalanan. Ngunit ang namupuot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa. Lumalakad siya sa kadiliman at hindi nalalaman ang kanyang pagkukuhan sapagkat pinulot siya ng kadiliman. Ang salita ng Diyos. Sa tutugunan ng ating tutugon, magalang ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Purihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit. Panginoon, papurihan itong lahat sa daigdig. Awitan ng Panginoon, ngalan ay sakdal likid. Magalang ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Araw-araw ang ginawang pagliligtas ay ilathala. Kahit sa ay pahayag na buong ko na ang poon ay lapila.
Sa manda ay pahayag ng kapilang ng mga gawa. Magalak ang kalangitan, daigdig ay mag-iwang. Panginoon ang may likha ng buong isang kalangitan, nililigid siyang langit ng dangal at kabanalan, ang lubos niyang kagandahan sa templo'y mamamasdan. Magalak ang kalangitan, daigdig ay mag-iwang. Magsitayo tayo lahat. Gandang umaga po sa inyo. Here ay batch 93. Ako po ay mas bata sa inyo, batch 97 po ako. Siguro ay nakagraduate na kayo ay first year high school pa po. Kaya hindi ko po kayo masyadong kilala. Mga kapatid, ano ba ang halaga ng reunion? Bakit ba tayo nag-reunion? Katulad nito, sinimulan natin ang ating reunion sa pamamagitan ng banal na misa. Pero mainam na pagnilayan natin, ano nga ba ito? Ano nga ba ang halaga nito? Ano nga ba bakit nga ba tayo nakikita-kita? Ano bang silbi ng reunion na ito? Mga kapatid, tandaan natin, sa ating pagtitipon ngayon, sa ating pagkikita-kita ngayon, ay hindi lamang dapat natin ituring ito na simple pagtitipon, simple pagkikita, kundi mas mainam na sinimulan natin sa banal na misa. Pagkinaya natin na ang pagkikita-kita natin at pagtitipon-tipon natin, ito ay biyaya mula sa Diyos. Everything happens for a reason. Siguro, pinangyari nito, nangyari ito dahil mayroong dahilan ng Diyos. Meron siyang dahilan kung bakit tayo nakikita, kung bakit tayo nakikita ngayong araw na ito. Everything happens for a reason. Sa pagkakataon ito ay meron akong gustong patanda sa inyo na Latin phrase. Latin phrase. Respice, ad spice, and prospice. Respice, ad spice, and prospice. Kaya mahalin ko ninyo. Respice, ad spice, and prospice. Sige nga po, dito po. Respice, ad spice, and prospice. Isa pa. Respice, ad spice, and prospice. Ayan, matatandaan nyo ngayong araw nito. Ano po yung ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin po nito ay understand the past, know the present, and look to the future. Understand the past, know the present, and look to the future. Respice at spice, unawain ang nakaraan sa pamamagitan ng pagkulita sa ating mga alaala. Alamin ang kasalukuyan sa pamamagitan ng pangumusta sa isa't isa. Pangatlo, tanawin ang hinaharap kung saan ang nais na tumuko. The present, the past, and the future. Siguro, kung hindi po ako nagkakamali, ito po yung batch na ito na kung saan yung mga bata pa kayo ay pamilyar kayo sa cartoons na Walt the Spy. Tama po ba? Walt the Spy. Kung hindi nyo alam yung Walt the Spy ay mga bata kayo, ay siguro yung bata na tipong out of this world. Ano? Sino pong nakakaalam ng Walt the Spy? Asa ka ba? Ay, hindi ko ba alam? So, kasi po, kadalasan ay mga 1980s ay kasalukuyang sinisikat yung Walt the Spy. Kapag kami po, kadalasan ng mga bata kami, ayan. Minsan, kapag naglalaro po kami, sino kami, let's fall in.
Yun. Tapos kunwari, nag-aano kami na o-form kami ng isang robot. Sa Voltes 5 po kasi mayroong 5 sasakyan na kung saan kapag sumigaw sila ng Let's Vote In, mayroong PVD din sila doon. Tapos lumalabas yung ultra-electromagnetic field. Tapos nagkakaroon sila ng nagkakaisa sila, nabubuo sila ng isa pang entity. Bubuo sila ng isang robot na kung saan nagiging malakas sila. Mga kapatid, tayo po din sa ating reunion ay para tayo nag-vote-in. Para tayo nag-vote-in na kung saan nagkakatingin tayo sasama upang gulitain ang nakaraan, alamin kasalukuyan, at panawin ang hinaharap. Isa-isa rin natin. Una, nag-vote-in tayo, nagkakaroon tayo ng reunion upang alamin yung nakaraan. Sunyapan yung nakaraan. Siguro, maaalala ninyo kung bakit mahigpit si Mang Jo. Si Mang Jo, guard ba na ayaw pa tayong palabasin. O kung minsan, papasok tayo sa school na walang ID na hindi naman tayo mapayaran pumasok sapagkat nag-iimpit siya. Siguro maalala natin malalaman natin yung halaga kung bakit nag-iimpit si Mang Jo upang tayo ay disiplinahin, upang i-calculate, upang ilagay niya sa ating mga isip na tayo ay kanyang disiplinahin. Siguro maaalala natin yung gaano kahigpit yung ating principal, si Ma'am Simeon. Bakit kaya ganito? Bakit ganyan? Dahil natin reklamo. Pero hindi. Kapag maaalala natin siguro yung mga iyon, ay mamimiti na lang tayo. Siguro, mga teachers natin sa Pilipino ay kung maaalala ninyo, sa bayan Pagpigas, mga kinukwento tungkol sa El Filibusterismo, sa Noli Blanquere, yung mga kwentong yun. Bakit kaya nung maaalala natin, bakit kaya kinakailangan natin pag-aralan ito? Pero nung matapos natin na dito na tayo ay kung maaalala natin, siguro naiintindihan ko namin bakit ganito yung pinagagawa sa akin ng mga teachers, ganito yung aking kung bakit ganito kalipit yung mga teachers, bakit ganito yung tuloy sa akin ng mga klase. Mga kapatid, mahalagang bulitain, mahalagang sunyapan ng nakaraan. Sapagkat sinasabi nga, we remember the past, not just to remember, but to reflect on how far we have reached and to see our perspectives change. And the past have made us who we are today. Binubulitan natin ang nakaraan, hindi lamang upang alalahanin, kundi para pagbilayan kung gaano na tayo kalayo sa ating nilalakbay at ganoon din kung paano na ba ng iba yung ating pananaw mula noon hanggang ngayon. At kung ang nakaraan ay humuhubog sa atin sa kung ano talaga ngayon. Ang nakaraan ay nagpapakilala sa atin kung ano tayo ngayon. Yan ang mahalaga kung bakit tayo nandito ngayon, para bulitain ang nakaraan. Pangalawa, alamin ang kasalukuyan sa pamamagitan ng pangangamusta sa isa't isa. Inaalam natin, kakamusta na tayo, maaaring ba sa atin ay mga successful engineers, successful nurses, successful doktor, successful na yung iba sa atin ay mga successful, pero yung iba din sa atin ay mabigo. Siguro sa kamustahan nito, sa ating pakikita nito ay kung may problema yung isa't isa, maaaring natin matulungan. Kung may kung ikwento natin yung ating buhay, kung paano tayo nagtagumpay sa ating mga sarili, ay maraming may papahagi natin sa kanila nang sa gayon sila man din ay magtagumpay.
Ito po yung halaga ng pagkita-kita at pagbulita at alam sa kasalukuyan kung kumusta ka na nga ba. Complementaries, pagpupuno sa isa't isa. Kung ikaw ay mayroong paglasing, dati kang lasing na kailangan, maaari ka matulungan. Pangatlo, tanawin ang hinaharap kung saan mo nais ito. So hindi lang po ito pagpunta sa nakaraan, hindi lang ito pangungumusta sa kasalukuyan, kundi ito rin ay pagtanaw sa kung ano ang magiging kahihinatnan ng buhay mo. Mga kapatid, kagaya ito po sa metaphor na ginamit ko, all the spine. Nagkakaisa sila para magkaroon ng isang entity, para bumuo ng isang robot. Nagkakaisa sila dahil sila ay upang maging malakas. Tayo mga kapatid, pinagbubukod tayo ngayon sa ating pagdiriwang ngayon upang tayo ay mas maging malakas na harapin ang hinaharap, na harapin ang dapat sa ating buhay. Tayo po ay pinagbubukod ngayon ng hindi lamang simpleng kasiyahan, simpleng kwentuhan, kundi ang alam ko, tayo ay pinagbubukod ngayon dahil na rin sa ating pag-iigan sa isa't isa. Sinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amaling namin mo ang iyong simbahang naganap sa buong daigdig. Gustusin mo kami sa pag-ibig dahil sa libilibito na aming Santo Papa at ni Roberto na aming Obispo at ng Tanang Kapalian. Alalahanin mo rin mga kapatid namin na aming lahi kung may pag-asang sila yung muling mabubuhay, pwede ng lahat ng mga kumanaw. Kaawaan mo sila patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo kami tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na kay Maria, na ina ng Diyos, isa ng mga apostol, ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng palugod sa iyo, may pag-iwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangan mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoon Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangalan at puri niya sa iyo, Diyos ang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagumpili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, sama-sama natin ipahayag ng lakas mo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo sa lupa para sa namin. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagkakatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng sama. Amen. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananalikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang papurihan, magpakailanman. Amen. Ama namin ng pagmahal ng iyong pinapagsalo sa banal ng kinabang, ay patatamin mong ganap sa aming pamumuhay araw-araw sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumayin niyo ang Panginoon at magpalain kayo ng kapangyarihan ng Diyos, Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Sa ating banal na pagdiwang,